Okay guys, demo po natin kung paano yung basic operation ng MCGDO S1330. So ito po yung bagong deck oven with proofer. So ito po yung itsura nya. So ayan, isa-isahin po natin deck oven, tas yung steam function, and then yung proofer. So start tayo ngayon. Ano ba yung requirements itong unit na to? So ang requirements niya, number 1 is yung tubig, no? So mapapansin nyo, may nakalagay po dyan water inlet. So ito na po yung katabi. Yan. So ginagamit yung tubig. So yung steam function, dyan po kinukuha yung tubig. Dyan magsusupply. And then may kanya-kanya po yung solenoid valve para po doon sa steam function po niya. So hindi siya totaling steamer. Steam injection po siya para malinaw po doon sa lahat. So meron tubig. Ito po yan, sa likod po tayo meron tubig. At meron din pong gas syempre. So naka gas deck oven po tayo. So ano pa yung ibang requirements natin? So mapapansin natin, dalawang hati po siya. So ito yung unang Royal cord. Ang requirements po nito, dahil may heater po yung deck oven na yan para sa steam function nya o sa steam injection nya, kailangan niya ng 30 ampere na circuit breaker. Single phase lang po, 220 volts. At yung sa baba, kailangan naman po rin ito ng circuit breaker na 20 ampere. So, dalawa po na circuit breaker ang kailangan natin. Isa sa proofer, isa sa deck oven. Parehas po silang single phase and 220 volts. So, next natin sa video is yung deck oven operation. Okay, dito naman po tayo ngayon sa harap. So, ito yung deck oven natin. So, yung deck oven is dalawa, no? Deck 1, deck 2. So meron na tayong power supply at meron na rin tayong tubig para sa steam function. So dito muna tayo mag-focus sa deck oven. So paano siya i-start? So double check muna natin to. Naka-off. Power on natin yung ilaw. Power on natin yung digital control ng bottom. So meron siyang bottom burner at saka top burner. Ayan po. Ayan, binuksan na po natin. So, may power. Yan na po. Na-test na po namin ito. Kaya kung mapapansin nyo, isang 93 degrees Celsius at saka isang 105. So, iseset natin to ng 100 muna sa preheat natin. So, pwede natin itaas. Check natin kung gagana. No? May gas na tayo, low pressure. Meron na tayong power supply. Yon, nag-auto ignition na po siya. So, ayan, meron na po siyang apoy. Ayan na po yung apoy niya. Napakaganda, kulay blue. So, yun po yung sa top. Yung bottom po kasi hindi natin makikita. Nandito po yan sa ilalim yan. Nitong base na to. So, para makita natin, itong top yung inopen natin, no? So, ayan. So, ulit, power on. Tapos, select lang po nung temperature nyo na kailangan o yung requirements dun sa product. So, ayan. So, ganun lang po kasimple. Ganun din po sa baba. Ayan. Kapag wala na po kayong narinig na buzzer, ibig sabihin gumagana na po yung burner natin. So, yan po yung para sa deck oven natin. Next video natin is yung sa timer naman po. So, ito naman guys, sa timer operation naman tayo. So, paano ba gumagana yung digital control natin para sa timer? So, kung mapapansin nyo, meron siyang timer switch. So, power on natin. Okay, inuulit ko po, ang requirements po nito ay 220 volts at saka yung LPG natin, no? So, ayun, balik po tayo, power switch. Umiilaw na po siya. So, kapag nakita nyo pong nagbi-blink yung number sa digital control is naka-standby po yan. So, para mapagana, pindutin po itong arrow up. So, set natin ng 2 minutes. Ayan, 2 minutes. Hintayin nyo lang po, mag-blink yung, ayun, yung tuldok na yan. Yan. Nag-i-start na po yan. Ang pag-stop naman po, mapapansin nyo, pindutin nyo lang po itong arrow up. Kung napansin nyo, magbiblink yung number, standby po ulit yan. Dahil wala na po yung tuldok na pula. So, ibig sabihin, kapag nagbiblink yung number na ganyan, standby po. Kung gusto nyo pong i-operate ulit o i-countdown, pindutin po ulit itong arrow up. Nandito rin po yung settings po niya ng okay and stop. So, ayan. Wait lang po natin. Ayun, nag-blink na po. So, ibig sabihin, magka-countdown na po yan.
yung tuldok na yon. Okay. Next naman po natin is steam function. So ito guys, steam function, no. Pakita ko lang sa inyo ano ba yung gamit nito. So ito yung sa switch injection natin ng steamer. So hindi ko naman po sinasabing steamer talaga, no. So ito yung steam inject lang po doon sa, ito is ginagamit sa purpose kung anong produkto nasa loob, kung kailangan ba niya ng moist o kung ano pa yung ginagamitan ng humidity. So ito po yon. Ngayon, paano po ba paganahin ito? So, pupunta tayo ngayon sa likod. Nandito po yan. Kung mapapansin nyo, meron po siyang dalawang thermostat. Isa sa baba, isa sa taas. So, kung napansin natin kanina, kung babalikan yung video, is nakailaw na po yung pilot light nung para sa steam. Ibig sabihin, cut off na po yung thermostat. Pero dahil nga po nakailaw, ibig sabihin, tama, naka-off po yung thermostat. Kapag inon ko ito, pakinggan po natin, yun, may nag-activate na contactor. So, tingnan natin doon sa harap, yung kanina. So, ito po yan. Yun, namatay. So, ibig sabihin, gumagana na po yung heater niya para po doon sa steam injection. So, ihintayin po natin umilaw. So, hintay lang po tayo ng ilang saglit. Wait natin pag umilaw na. At eto na nga guys, nag-power on na po yung pilot light niya. So ito po yung switch, hindi ko po nasabi kanina. Switch po ito para po dun sa heater, para po dun sa steam injection. So kailangan naka-on po ito. So ngayon yung kaninang naka-off na ilaw, ibig sabihin umilaw na. So ready to use na po siya. So ito po yung settings po niya. Ano yung settings po natin dito? Sample lang po ito ha. Hindi po ito yung pinakang select na temperature. So, naka 60 po siya. Na-reach na niya yung 60 na temp. Kaya po siya naka-on na. So, try po nating steam function kung paano ba paganahin. So, buksan natin yung pintuan para makita natin. Okay, pe-press ko po ito. Ayan. Ayan. So, hindi na po siya masyadong makita dahil yung init, sobrang init na. Ayan, mapapansin nyo, may bumibilog na po doon sa may butas. Yung bilog na po yan. Ayan, dyan po lumalabas yung steam injection. So, kung kailangan nyo po ng visible pa po, ibababa po natin yung settings ng temperature dito. So, yun lang po. Ayan, nakadiin pa po ako dyan. Kung mapapansin nyo, nagkaroon ng steam doon po sa may butas na yan. Yan, sa may gilid. Diyan po lalabas yun. Okay? Okay guys, next naman natin is yung sa proofer. Paano ba siya gumagana? Ano ba yung mga importanteng dapat hindi makakalimutan, no? So number 1, pagka mga heater po na narinig nyo at may mga power supply at mga water supply, huwag nyo po munang i-on yung power. Unahin nyo po muna yung water supply. So, water supply po niya nandito po sa likod. Kung papansin nyo, nasa pinakababa naman po. Ito na po. So, 1/2 po yan, 1/2. So, kailangan po continuous ang tubig para hindi po tayo maputukan ng heater dahil immersion type po yung heater nito. So, balik tayo sa unahan. Tingnan natin yung loob. So, nasan ba yung sinuplayan natin ng tubig, no? So, nandito po siya. May takip po yan. Ayun. May float valve po siya. So, yun yung heater. Immersion type. Siya yung hindi pwedeng matuyuan. At ito naman yung infrared heater natin na hindi pwedeng malubog sa tubig. So, ito po yung heater para sa temperature ng cabinet. At yun naman po sa humidity. So, balik po natin yung takip. Yan. So, okay na yung tubig. So, power naman po tayo. Paano ba start up to? Balik tayo sa control panel ng proofer. Ayan na po. Meron po siyang power switch. Yan. Meron siyang ilaw. Ayan na po. May ilaw na po siya. Ngayon, dito naman po tayo sa temperature. So, kung ito po nababasan yung wet temperature controller, yan po yung pang-control niya. Ito yung thermostat. Para po yan dun sa humidity. So, set natin. Yun. Umilaw po. So, ibig sabihin, gumagana na.
Ngayon, next naman po is yung dry temperature controller. Ito na po yung temperature sa cabinet mismo. Yung dito po. Yan. So, ito yung thermostat niya, temperature control. So, pag nag-puff-roof tayo, nasa 35 to 40 lang naman siya. So, yun. Nag-cut in na po siya. So, hintayin na po natin kung anong produkto or yung requirements ng produkto ilalagay natin. Kayo na po ang bahala mag-set kung ano yung temperature requirements po niya. So, 220 volts din po ito. So, yun lamang po.